Magandang gabi po sa ating lahat. So ako po si Din TV para bigyan ng reaksyon yung isa lang namang makasaysayan at makabulang araw na to na in-upload ni Kamastrelon. So mga kapwa ko technician, so samahan niyo po ako. Let's go. Pero ang problema talaga nito, ang problema ni Sir ay talagang patay sindi ang indoor unit tapos hindi man lang nagbi-blink. Ito. Sabay-sabay nating panoorin. Kasi po usually kapag ka namamatay ho yung unit, no, nag-error ho 'yon. Ito naman hindi, kapag naka-shutdown talaga, totally shutdown, no? Sa ibang mga na-encounter natin, buhay yung indoor unit pero nagbi-blink 'yon. So maraming mukha yung error ni carrier. Sabi ko nga sa inyo, meron tong 7 reason na ating natuklasan na. Yun naman ang binabahagi natin sa inyo, mga minamahal kong technician at mga customers. So puntahan ho natin dun sa outdoor unit, mga kamaster. Okay? Okay, so nandito na sa labas, no? Ayun, no? So gumagana naman ho ang ating unit, no? Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, paalala lamang, ito po ay namamatay pero walang nagre-registered na error doon sa indoor unit. So, pagka walang nagre-registered na error doon sa indoor unit, i-recover po natin siya sa remote, mga kamaster. Tama sabi mo. Ito po. Kasi yan pwede pa pala i-recover yung mga dating error niya. So madalas natin katulad kayo. Ayan, so antayin po natin siya na mamatay, mga kamaster. Okay? A few moments later. Okay, so kung ating mapapansin, mga kamaster, no? Tingnan natin. Ito po, dahan-dahan tayo. Kapag namamatay itong unit na to, ayan o. So wala hong lumalabas na error, blinks dito sa kanyang receiver. So totally talaga shutdown ang ating indoor unit. So parang challenge ho ito, no? Pero sabi ko nga sa inyo, mga kamaster, kailangan ho nating malaman kung anong error ang ibinabato ng ating unit since na wala naman tayo nakikitang fault dito. So kapag wala kayo nakikitang fault dito, pupunta ho tayo sa remote. At ito ho yung remote. Ayan. Okay? Kasi kapag halimbawa may nakita kayong error doon o yung nagbi-blink doon, malalaman agad natin kung anong problema. Pero kapag ganito na medyo masalimuot, no, walang error, namamatay talaga yung indoor unit. So pupunta na ho tayo sa remote. Ayan, on ho natin dito. Ayan, pag in-on ho natin, ayan, bumukas na. Gagawin natin, basic na lang ho ito, no. Meron po tayo ditong check. Ayan, tapos itatapat ho natin to doon. Ayan. Opo, ano ba to? Ayan. Kailangan lamang ho natin ng toothpick. Yan. Tapos, pipindutin natin. Yun. Pag nag-0-0, yan, itatapat ho natin siya dito. Yan. Yan ha. Yan. Kung ano ho yung magbabuzzer, yan po yung error. Yung mahaba na buzzer, yun po yan. So, ganun po ang ginawa dyan. Yun. Yan natin. Yan o. 1F ang kanyang error. Holy ang salarin! Yan o. Yan o. So, nakita na natin ang mga kamaster, no? Ang error ay 1F, mga kamaster. Yan, huli yan sa larin, no? Kasi sabi ko nga, kapag walang lumalabas ditong error blinks, so, pupunta tayo sa remote, mga kamaster. So, nakita natin na 1F ang problema. Okay, so, ang gagawin natin, lilinisin po muna natin to, mga kamaster. Okay, mamaya-maya, ituturo ko kung anong problema kapag 1F. Okay! Ano ba yun ni Kamaster? Tapos na ho tayo mag-cleaning, mga kamaster, na binuksan ho natin itong inverter board. Okay, so paalala, no, kapag halimbawa ay 1F ang inyong nakikitang error, no, sa remote, ang problema po talaga yan ay ambient sensor. Yun nandito ho. Okay, ambient sensor. Nung nakita nga ho natin ay papalitan na sana natin. Nung nakita natin, mali po yung sensor na ipinalit. Ayan o. Kasi tinanong natin si Sir, Sir, napalitan na pala ito. Opo, kamaster, napalitan na ho yan ng sensor. Wala naman ho tayong problema. No, yung 1F
ambient sensor ho talagang itinuturo niyan. Pero ang ipinalit ho nila, mali naman po, no? Para paalala dun sa ating mga kababayan na technician, mga manay, sa pawak mo na to. Ayan. Ito ho yung ipinalit. Indoor sensor po ito. Ito hong itong indoor coil sensor na to ay 4 to 5 kilo ohms po ito. Okay, mali nga po talaga. Tama sabi mo. Tapos walang error na lumalabas dun sa indoor unit kasi nga po mali ho yung inilagay na sensor. So isa yung natin, yung sensor natin, ambient. Tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. So kapag ka mga ambient sensor, ito ho talagang pinapalit natin. Ito po ay pang carrier na X-Power din. So ang gagamitin ho natin, hindi po coil sensor. Sa ambient sensor, hindi po coil sensor ang ginagamit natin, bagkus ay IR. Tanggalin natin stud, tanggalin natin ito. Ito, yung plastic. Agutin natin, iyan, pakita natin. Iyon. Ito ho dapat IR ho ang gagamitin natin. Ayan o. Okay ha, paalala sa mga minamahal kong technician na kapag kayo magpapalit ng ambient sensor, wag ho ganito. Okay, dapat ito ho. Okay? So, ito po kukuhanan po natin ng value, okay? Tama sabi mo. Tirahin mga usad, baka matira pa ng iba yan. Ayan. Yan. Nakaset ho tayo sa resistance. Di ba? Nanginginig. Yan. 6 kilo ohms mga kamaster. So pasok ho ito. Tama sabi mo. So, okay. So ito naman, ito ipapalit natin ha mga kamaster. Puputulin na lamang ho natin to. Ito po ay pang X-Power. So ilalagay ho natin to. Yan. Tapos ito naman, tatanggalin na ho natin. Estado. Tatanggalin natin to. Yan. Ayan. Pag mali ho yung sensor, syempre ho talaga, iba yung babasahin ng ating system. Sado, ano natin to? I-reading natin to. Readingan natin to. Para makita na natin mga kababayan na technician at mga customer na hindi mo pwedeng ilagay yung indoor coil sensor sa ambient sensor. Ayan. Itali mo na lang. Ayan. Iyon. So dapat, ayan. Tanggalin mo yung kamay mo, Stad, para walang resistance. Para hindi masama yung resistance. Ayun, siya no. No, mga kamaster, mga minamahal ko mga kamaster, mga manay. So pag 1F, yung sensor natin sa sensor, pag 1F, ang problema po niyan ay, ito po, ambient sensor. Okay? Yan, ambient sensor. So ang papalitan po natin dito ay from coil sensor at ito na ho. Okay, so ilalagay na ho natin. So naikabit na ho namin itong ambient sensor. Yan, dapat ganito mga kamaster, no? Yan, yung sensor niya ay nakalabas. Yun. So IR ho ang ating ginagamit dito. Okay? Ito na ho yung kanyang splice. Akin yung sensor stud. Yan o. Paalala ha mga kamaster, mali ho yung, tama ho yung pagkakaintindi nila, pero yung sensor po na kinabit nila ay mali. Okay? Pagka 1F, ang ibig sabihin, ambient sensor po yung problema niya mga kamaster. Okay, yan po. Okay. So, ang gagawin ho natin ay papaandrin na ho natin siya ha, mga kamaster. Okay? Kamaster Okay, so yung mga kamaster, no? Nauna ho natin yung breaker. 1F. Alas 12:28 na ng tanghali. Una ho natin. So, ano ba dapat ang troubleshoot pag So, obserbahan po muna natin mga kamaster. Okay? So, alauna, 29 na ng hapon. Sa pinandar natin sa kanina, alas 12:28 ng tanghali. So, alauna 29 na. So, may isang oras na ho itong lumalamig at gumagana. So, wala na ho, hindi na po siya namamatay mga kamaster. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. So, dati, kapag pinandar nila dito, ayan, pag pinandar nila dito sa remote, so maya-maya lamang ay namamatay na. Pag namatay, pati yung buong indoor unit, namamatay. At nung tinignan nga ho natin yung remote, may nakita ho tayong error. Ganun naman kasimple mga kamaster, no? Kapag halimbawa, yung indoor unit namatay, tapos eto, mga
kaibigan. Yan, yung ilaw na yan na parang sing-sing. Salamat Kapag hindi po po sa yung nag-blink, parang totally subaybay. talaga shutdown, pumunta ho kayo sa remote. Sa remote nyo, hanapin kung ano ang issue. Ngayon, may mga vlog ho ako niya na kapag namatay yung Indra unit, nagbi-blink po dito. Ibang issue rin po yun. Okay? Kapag namatay po dito, mas madali po yun. Ibig sabihin kapag namatay ang Indra, pag namatay ang Indra unit at nagbi-blink dito, mas madali po yun. Okay? Dalawa po yan ha. Kapag namatay ang Indra unit, totally shutdown, walang error dito, pumunta ho kayo sa remote. Ngayon, yung pangalang isa naman, kapag halimbawa namatay dito, tapos nag-error dito, ayan, ibig sabihin, ibang error din ho iyon mga kamaster. Okay, so nakita na ho natin dito ay 1F ho ang problema. Ang issue po niyan ay ambient sensor mga kamaster. Okay, so sana nakatulong itong munting video na ating ibinahagi sa ating mga kababayan na technician, maging sa customer na kapag napanood nyo ito, ang aking video at nangyari sa aircon nyo, at least, di ba mga kamaster, magkakaroon po kayo ng idea na pag 1F, ambient sensor ho ang problema mga kamaster. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.